mabuting gawain. So magandang hapon, simulan po natin at pagpatuloy tayo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang verse 6 po mga kapatid. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Hinunua ang inspiradong pulong nag-ingon gayud nga sa ulahing mga yugto sa panahon adunay pipila nga mga hulog gikan sa pagtuo nga magtagad sa nagpahisalaag nga inspiradong mga pulong o mga pagtulunan sa mga demonyo, pinaagi sa pagkasalingkapaw sa mga tao na nagsultig kabakakan, minarkahan diha sa ilang tanlag nga daw pinaagi sa binagang butaw, nagdili sa pagminyo, nagsugo sa pag-ayad sa mga pagkaon nga gilalang sa Dios nga pag-aambitan uban ang pagpasalamat kanila adunay pagtuo ug tukmang nahibalo sa kamatuoran. Ang katarungan niini mao nga ang tanang nilalang sa Dios maayo ug walay bisan unsa nga isalikway kun kini gidawat uban ang pagpasalamat kay kini gibalaan pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo alang niini. Amen. Okay, so sa mga manonood po natin ng mga Tagalog or sa mga hindi Bisaya na lang, no? Sa mga hindi Bisaya, kung nais nyo po na sundan ang ating talatang pinag-aaralan sa hapong ito sa 1 Timothy chapter 4, piliin nyo lang po yung inyong gustong version ng Biblia at basahin nyo po ang ating binasa versikulo ay mula versikulo 1 hanggang versikulo 5. So yung puntong kukunin po natin dito, yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo tungkol sa mga sinungaling na espiritu. Napapansin po natin sa binasa ni Brother Bong sa Bisaya version na ginamit, inspiradong mga pulong. Okay. So pag sinabing inspiradong mga pulong sa Tagalog, yan po ay makabuluhang espiritu or mga ang pulong kasi diri na sinasabi, yung salita ba, ay sa iba na version gaya ng version na MBB, espiritu. So espiritu. Sabi pa, nitong huling mga araw may lilitaw na sinungaling na espiritu para ipahamak ang mga tao nitong huling mga araw. Pag-usapan natin, Brother Bong, itong huling mga araw. Kapag sinabing huling mga araw, ang tumatak sa isipan ng mga magbabasa, ito'y tumutukoy sa pagdating ni Jesus na mangyayari na siya'y bababa mula sa alapaap at yun ay ang huling araw na tinutukoy. So, alam po nating lahat, kung yun ang ating babasihan, at yun ang pinatutungkulan ni Apostol Pablo habang isinulat niya ito kay Timoteo, ay maging sa ngayon, masasabi pa rin ng mga mananampalatayang may ganong pananaw sa talatang ito na nandito na tayo sa huling araw. So, sabi nila, we are in the last days, mga kapatid, kaya ganito, ganyan. So, ang pananaw ng Torah community tungkol sa sinabing huling mga araw na ito na tinutukoy ni Apostol Pablo, ay ang nakita ni Apostol Pablo na maging kahihinatnan sa sitwasyon na kanyang napansin o kanyang kinaroroonan na kung saan hahantong sa pagkawasak, na kung saan naganap base sa kasaysayan sa first century, kung saan na lipol o nawasak ang third temple. At yun po ang huling panahon o mga panahon nasa huli na tinutukoy ni Apostol Pablo sa sinabi niya kay Timoteo. Hindi po kasi ito panahon na katapusan, dahil ang katapusan, ang panahon po is endless. Hindi po matatapos. Dahil cycle po ang panahon. Kung may matapos, may magsisimula. Ganon po yan. Amin po ba? Amen. Bawat matapos na panahon, may magsisimula. Gaya na ng pag-aaral. Ang study is endless po yan. Pag nag-aaral ka, grade 1, natapos ka ng grade 1, magsisimula ang grade 2. Pag natapos ka ng grade 2, magsisimula ang grade 3. Hanggang sa matapos ka sa anong kolehiyo o kurso kukunin mo sa kolehiyo. Pagkatapos mo ng pag-aaral, akala mo ba tapos na? Magsisimula na naman ang pagtatrabaho. So wala talagang katapusan. Endless po ang panahon. Ganun po sa pagtatrabaho. Aaral ka na naman. Aralin mo naman yung trabaho. Aralin mo naman yung sitwasyon kung saan naroon ka base sa trabaho na pili mo. Ang panahon na tinutukoy dito is by tanaw na kung saan nakita ni Apostol Pablo na maging kahahantungan sa sitwasyon na naroon. Kasi, base sa kasaysayan, ang, Brother Bong, mga Israelites, hindi na nagkakaisa ba? May mga Paraseyo na
gustong mamunuan doon sa ano ba, sa templo. At alam po natin na fast growing po yung yung messianic na teaching. At parehas naman sila Israelita, nag-ano din sa templo, parang kumuha din doon ng rights dahil sila po yung Israelita. So, nagkaroon ng magulong relasyon dahil sa hindi nagkakaisang pananampalataya at napagdesisyonan ng Romanong Imperyo na lipulin ang pinag-aawayang templo. So, yan po ang pagkawasak ng templo na nangyari sa first century. So, yan ang tinutukoy ni Apostol Pablo na huling panahon. Tungkol naman sa masamang espiritu, itong masamang espiritu na tinutukoy dito, ito po yung o sabi siya pagtulunan, aral na na-establish sa isipan ng tao. At sabi pa niya dito, Brother Bong, sabi niya dito sa verse 1 na mga pagtulunan sa mga yawa. Kung mingong kag word yawa sa Bisaya, nga version, pag mingog yawa, demon. Demon. So, tagaan mo na mo o gamayng view kung asa gid ga originate ang word nga yawa. Pag mingon og yawa, demonyo na. Pero kung imong subayon, subala sa biblical noon nga pagtuki, kung ating usisahin sa biblical na pag-aaral, ang salitang yawa ay may salitang original na pinagmumulan sa Hebreo kung saan sa Genesis chapter 3, nakash, which is, ang ibig sabihin, serpent sa English. Kung sa Bisaya, bitin. So, dili gyud mauni ang word nga yawa nga atong mabasa diya sa Biblia, dili gyud ni mao ang Bisaya sa demonyo. Kay ang tinuod gyud unta nga Bisaya sa demonyo, kung gikan sa Hebrew, i-translate into English, bitin gyud unta. Unyang atong lambo ang maong pulong demonyo o satanas. Kay ang word nga Satan gikan na sa Latin. Ang yawa nga giingon diri nga dunay pagtulunan, kung atong usisahon brother morning na hitabo ni Eve dito sa Genesis kapitulo 3, sa Genesis chapter 3, nalinlang ang tao ng serpent. At sa ating pag-aaral at analisasyon na ginawa tungkol sa usaping nakash o serpent, tumutukoy po ito sa mapagmataas na ugali na nasa sa atin individually, na kung saan ito ang naging sanhi ng ating pagkapahamak. Amen. So ito po yung ating pagkapahamak. Kaya pag sinabing aral na mula sa Diablo, mapahitason ng mga tao. Unya, kadto pong tao nga, yun din po mga tao mapagmataas, yun din po ang madadala dahil nagswak po sila sa parihas na pananaw. May mapagmataas na ugali na pinaiiral. Hindi ko po sinasabi na ang tao may iilan lang na may mataas na pag-ugali, na may mayabang na pag-ugali. Lahat po tayo meron. Ngunit po mga kapatid, pinaiiral ng tao, naging dominant yung ugali na iyon sa tao na pinatutungkulan ni Apostol Pablo sa kanyang isinulat kay Timoteo ngayon dito sa ating pinag-aaralan. Amen po ba? Amen. So ingon pa dire, nagtudlo daw sa pagbili sa pagminyo. Ito pangayuan sa Brother Bong anig kanang view aning pagbili sa pagminyo sa mahimoy kasultiyo. Kinsa man na unsa man na pagtulunan nga nagdili sa pagminyo nga nahimo karon nga gigamit sa mga protestante nga amo ni ang pagtulunan sa yawa. Kining ang example ni kining sa Roman Catholic kay naa din ang usa sa ilahang ibutanta nga magtutudlo o dako-dako sa ilahang kongregasyon dili paminyoon kining mga kaparian. So usa sila sa mahimutang niini. Apan sa akong pagsabot kining gididaan sa pagminyo, wala ni magtumbok sa tanan o kana rabang sa mga pari. Kay ang kung manggudani kini bang paghatag nimo o pagserbisyo nimo sa imong kaugalingon. Kay ato man ang nasayran gyud sa kanang praktikal ba nga kung ingon ta nga wala ganta sa Ginoo, kinahanglan gyud nga tutukan nimo. So aron ka nga makaserbisyo na wala halo nga kanabang doon na may
dunay duha ka agalon nga imuhang Gialagaran. pag-aalagaran. So dili ka makapokus kung doon na kunoy duha. So ang mahitabo kung ikaw magserbisyo para sa Ginoo, dili kuno ka Minyo. minyo kay ang uban pa makahasol kuno. Gubin. Dili na ma-focus dito sa pag-alagad. So dire mo ni iyahang gihatagan og kuha na dili magminyo apan para nako kini nga pagminyo ito na siya ay pagkuan sa imuhang panahon ba kana po pag-alagad kay naaman na sa ato ang time management kana ba sa atong kaugalingon nga bisan ingon ta nga naa ka sa pangalagad sa Ginoo pwede man po nga naa kay pamilya. Amen. Oo, pwede po nga naa kay pamilya. Kay, para na ko ha, kay mao ni akong nasabtan. Sa karon nga mga kaygayunan, nga gihatag nga, doon na nakoy mga salabutan nga nakabuot, pinaagi ni ining pagtulutan nga sa karon diri na akong nabatunan. Kining dili pagminyo, dito na sa Roman Catholic, ilan ang exercise na. Pero sa uban nga mga sikta, gawa sa Katoliko, naman diha ang kagawasan nga pwede kang magminyo. Okay. So, salamat kay Kuya Bong. Mga kapatid, tungkol sa sinasabing talata sa paliwanag ni Brother Bong, hindi niya ibig sabihin na yung Roman Catholic ang pinatutungkulan, kundi kung saan pinatutungkulan ni Apostol Pablo dito, yung pag-aasawa, pwede naman kahit may yung pag-serve sa Panginoon ay pwede naman kahit may asawa. Dahil sabi nga ni Brother Bong, sa time management yan. So, ang bersikulo kasi ito mga kapatid, ginamit ng mga Protestant para suwagin ang Roman Catholic na sila daw ang pinatutungkulan. At may narinig kasi ako dito sa social media na tinutukoy ng isang debatidor na ang grupo ng Roman Catholic ay ang demonyong katuruan na kung saan sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero sa ating pag-aanalisa, sa mga panahong ito, hindi pa po establisado ang naturingang Roman Catholic ngayon. Pero yung pag-aaral na kapapaloob dito, tumutukoy nga sa kanila. Hindi naman tayo, kumbaga, hindi naman natin yan na maikaila. Pero sa napapansin natin, ang hindi pag-aasawa at sa aking mga pag-imbestiga din, sa self-investigation dyan sa mga hindi naman bawal ang pag-aasawa sa sa kanila kung aalis sila sa panunungkulan bilang pare. Yun yung alam ko. So, bawal ang mag-asawa sa kanila kung nasa serbisyo. So, yun yung yun yung pinatutungkulan. At hindi ako sang-ayon sa mga Protestant na ang verse na ito ay gamitin laban sa mga Roman Catholic. Dahil wala pa sila nung isinulat ito. At ito isulat specific na pinaabot ni Apostol Pablo kay Timoteo tungkol sa mga gumagapang roon na mga tao na nangungumbinsi sa mga membro o sa mga membro ng church ng Episo kung saan nandun si Timoteo. Kaya hindi po Katoliko ang pinatutungkulan ni Pablo. Kaya peace lang po mga kapatid, amigo rata. Dili ko musugot nga ang Biblia inyong gamiton para sa mga tao nga dili mo ibuot itumbok sa maong pagsulat. Gisulat ni Apostol Pablo kining maong pulong adto kang Timoteo para sa mga tao nga nangadto sa iglesia sa Efeso diin to si Timoteo ug gikumbinsi ang mga membro didto aning mga tawhana ug sure ko dili to sila Roman Catholic. Amen. Klaro? Amen. Dili na ko gusto ba mga igsuon nga inyo bitong budol-budolon ang mga bersikulos Biblia niya magpasakit mong tao. Ang ato mga kaigsuunan, doctrine man na nila sa ilang grupo. Ayaw ninyo ingna nga iyas demonyo. Kaya kung magninyo sila, pwede sila magawas pagkapare. So, ayaw nang ninyo gamita ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Apostol Pablo para kang Timoteo, warning ni Pablo ngadto sa mga magtotoo, pinaagi kang Timoteo nga dunay mga tao nga mag-anha diha mo yang gibuti pasabot nga mag-adtuan sa Epeso ug labing sigurado wala pa ang Roman Catholic nining sigayuna dili to Roman Catholic ang nangadto mura na among ipabot mo nga ang pamahayag ni Brother Bong dili supak sa pagminyo o dili pud misupak kung dili ka magminyo kay desisyon man as tao
Sama nga si Apostol Pablo, wala man nagminyo para makapangalagad og sakto sa Ginoo. Desisyon na sa tao, choice na sa tao. Pero kung doktrina sa inyong grupo, nya kusod ka diha, nasabutan na ninyo. Dili ka moingon nga pagtulon na sa timog nyo. Kaya kung magminyo siya naman sa kagawasan mo, gawas siya pagkapare. Klaro lang, unya ang ako lang gitinaw, ang gusto ko lang maging malinaw na ang talatang ito, huwag niyo pong gamitin against Catholicism, against Roman Catholic ang talatang ito. Dahil hindi po Katoliko yung pumunta doon kay, hindi po Katoliko, sigurado ako doon. Analisahin niyo po. Regarding naman dito sa pababa na verse, may karugtong na may mga gidili nga pagkaon. Kini nga grupo, itong mga taong ito na nagbawal sa pag-asawa, karugtong sa kanilang doktrina, itong mga kalaban ng Apostol Pablo, may mga ihilang pagkain na hindi daw ipapakain. Ay, hindi na nag-match dito ang Roman Catholic, Brother Bong. Kaya pagkaon mas Roman Catholic ta ng pagkaon. Depende mo si mo gusto. So, talbog na mo diha mga igsoon. Mga ayaw kumita. Dili gid pwede nga i-connect ni dito sa Katoliko kay ang Katoliko ra ba mga una bisag unsa na nakaron. Oh, mga una bisag unsa di makalusot gyud sila niini. Mo na nga ayaw ninyo putol-putula ang bersikulo aron lang pagsakit sa pagtulunan sa ubang tao. Tarong mo nga to pasabot o kinsay buot ipasabot, kinsay gitudluan, kinsay gimaymayan o kinsay buot niyang ipasabot nga nga to dili ni Katoliko. O ayaw ninyo gamita. Ikaduha, may mga pagkaon kuno gidili karon mo rebounds man ni diri nato Brother Bong. Mubalik ni sa tuwa, mingon din na sabihin nila na ito mga taong ito kayo ang tinutukoy dito. Puputulin din nila ang verse na ito na kayo ang tinutukoy sa kasulatan kung saan nagbabawal kayo ng mga pagkain na hindi pwedeng makain. Take note mga kapatid, ang nagsasalita dito si Apostol Pablo. Pagkain ang sinasabi. Pagka sinabing pagkain at Jewish yung nagsasalita, lahat po prescribed sa Leviticus 11. Nawa po maging malinaw sa atin, huwag mong ilagay ang iyong sarili nung sinabi ni Apostol Pablo ng pagkain, na yung pagkain na sinasabi niya ay pagkain mo rin. Hindi siya Cebuano, hindi siya tulad ng pagkain na inisip mo. Si Apostol Pablo kumakain ng pagkain nakasulat sa Leviticus 11 kung alin yung pwede. Samantalang tayo, yung pagkain natin, may mga pagkain ang Pilipino na hindi pagkain ng mga Hudyo o hindi pagkain ni Apostol Pablo na nagsasabing may iilang pagkain. Kasi sabihin nyo, lahat kasi ng bagay na ginawa ng Diyos ay mabuti. Tama yon. Ngunit bago nasabi ang salitang iyon, una pong nasabi ang salitang pagkain. At alalahanin po natin, pagkain ni Apostol Pablo hindi po tulad sa pagkain natin, sa pagkain ng Pilipino. Kaya huwag niyong ipasok na pwede lagi ng pagkaon. Kaya kung pwede pa, ang tanang pagkaon, gibalaan mga ang tanang butang nga gigamas Ginoo. Og sa binastos nga pagastorya Brother Bong, maglugaw mong tae, pwede na, di ba? May mahugaw mo lagi, wala na nahugasi. Be, nana ba? Nana na simple ang logic. Magluto dahil mo ilaga. Kanang ilaga agad na kanang ilagang paot ba das kanal. May mo hugaw kay na Brad. Asa man ding dugo ni Kristo pagkamatay niya, wala na nahugasi nga gamahanan katong dugo Naana ra ba ang logic? Nay sinultihan ba kana ba mga istorya sa karsada ba? Kani bang sa hugaw nga pagkaon ug limpyo. Kadtong iyahang nagluto siyang pagkaon nga limpyo. Karon ang iyang gisudlan kani bang ihianan ba kani bang arinula? Arinula. Oh, unya kay kini nga arinula, gilimpyohan man ning arinula. Unya karon dito na gibutang ang katong bagong luto. Pagkaon. Nga pagkaon sus pagka hibaw nga arinula may gisudlan. Wa gyud mo kaon. Di sa paggilimpyuhan ng arinula ug limpyo mo tong pagkaon na wa gyud mo kaon oy. Kay arinula gud may gisudlan. Pero gilimpyuhan ng arinula. Mura na ba nga kung ato pa nang binugoy mo tong istorya, mayon ta na ay gilimpyuhan naman ang baboy gani gihugasan man taman-taman na pwede na kanon. Baboy gyapon. Baboy gyapon na. Lain sa kayo mo nga. Magbukan kang pagkaon, malimpyo bisang paglimpyo ang pagkaon inyo kay pigs na mo ng baboy. Oh. Kaya parehaan na nga aglimpyuhan mo na inudurog yung palanglitan ba? Mo karan. Kaya ka mo kaon. Nga dili mo gina para kananan. Inana rasad may zone. Dunay mga pagkaon nga pagkaon ang pagkaon nga gisgutan pagkaon nga makaayo. Ang pagkaon sa Jewish o ang pagkaon sa Israelite makaayo sa lawas. Dili siya harmful ba? Pero kumingong kag ang iyang pagkaon na Apostol Pablo imo pong ingnon nga imong i-assume nga mao pud ang imo pong pagkaon dili na nasayop kay igsoon. Sa pagtuon sa Biblia gamito nimo ang analisasyon kinsa ang nagsulti, unsay kultura sa nagsulti, nganong siya misulti ana. Mao man ang naa sa Bible School katong giingon ni Brother Renson, homiletics o sa patosa, hermeneutics o
Cutics. Ako pa na ko niya, yami ko ba rin. Basta, inaana na may sun. Inaana naman kasi po ang pagtuon. Tanahon kung unsay, kinsa ang tao nga nagsulti, unsay kultura sa nagsulti, unsay sitwasyon nga nung iyang gisulti. Hermeneutics o homiletics man ang gamiton. Unya, expert man mo ana, nga nung di man ninyo gamiton. So, padayon ta may igsoon. So, ang pagkaon dire, dili ni pagkaon nga sama sa imong gituuhan, kundi pagkaon ni sa nagsulti. Kung musunod ka sa iyang pagkaon, o pagtuon ka unsay pagkaon sa nagsulti. Kay misunod man kasi ang pagtuo ug ni simba man kasi ang Ginoo. Amen ba? Amen. So, padayon ta bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 10. Versikulo 6 ngadto sa 10. Pinaagi sa paghatag niini nga mga tambag sa mga igsoon, ikaw mahimong maayo nga ministro ni Kristo Jesus ug usa nga inamuma sa mga pulong sa pagtuo ug sa maayong pagtulunan na imong gisunod pag-ayo. Apan gisalikway ang bakak nga mga sugilanon nga nagpasipala sa kung unsay balaan o giasoy sa tigulang nga mga babae. Sa laing bahin, bansaya ang imong kaugalingon nga maoy tumong ang Dios ng pagkamay may nalaron. Kay ang lawas ng pagbansay may diyutayng kapuslanan. Apan ang Dios ng pagkamay nalaron mapuslanon sa tanang butang. Kay nagubot kini og saad sa kinabuhi karon og sa umaabot. Kasaligan og bukos nga dalawaton kanang maong pahayag. Amen. So, ang sabi ni Apostol Pablo tungkol sa nabasa nating talata kanina, kung yun ay ituturo ni Apostol Timoteo sa mga tao roon, siya may ituturing na magiting na tagapagturo ni Kristo. Kung kanyang ituturo ang ganoon. So, pag sinabing ituturo, alam ni Timoteo kung ano yung Satan, ano yung sinungaling ni Espiritu. So, at sabi pa niya dito, paiwasan. Sabi niya nagbabala siya kay Timoteo na paiwasan yung sinungaling na mga kwento. Yung kwentong barbero ba. At sa interpretation natin dito mga kapatid, na nangyari, ito bang salaysay sa Torah, kung iyong gagawin itong literal, magiging pantasya po ito. Kung hatiin ang dagat sa pamamagitan ng pagtaas ni Moises ng kanyang tungkod at nahati ang dagat, at hindi mo ito isasagawa ng may analisasyon, gamitin ang mga katumbas na espiritual na salita, sa salita na ginamit sa salaysay, magiging pantasya po ang naganap na kasaysayan. Ngunit kung yung pag-aralan at gamitin ang mga katumbas na espiritual na kahulugan sa mga salita na napapaloob sa kwento, lalabas ang aral at magiging makatotohanan at mangyari na ang meaning ng Torah ay aakma doon sa ibig ipakaintindi sa espiritual na kahulugan na nandun sa salita. Kung saan ang meaning ng Torah, instruction, guide, direction, and way of life. Paano maging way of life? Kung napikas ang dagat, paano maging way of life? Kung susunugin lang yung kambing, mapapatawad na yung kasalanan. Paano maging way of life na kung saan hindi ka magtatrabaho sa araw ng pamamahinga, magiging malulugod sa iyo ang Diyos? Kailangan mong pag-aralan at alamin ang espiritual na kahulugan sa mga salita na paloob roon. Dahil ang instruction ng Panginoon kay Joshua, huwag mong ihiwalay ang mga kautusan sa iyong bibig. Pag-aralan mo ito araw at gabi. Meditate it day and night. Hindi niya sinabi, huwag mong ihiwalay ang salita ng kautusan. I-memorize mo ito araw at gabi. Hindi po i-memorize, pag-aralan. Kung yung nasusulat, Brother Bong, as is na yon at yun ang i-apply natin sa buhay, wag na sanang sinabi, pag-aralan. I-memorize na lang. Amen po ba? Amen. Ganon din po yung sinabi ni Moses, pag-aralan nyo ito ng mabuti. Nasa Deuteronomy yan. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, na pinatutungkulan niya, yung dalang katuruan ng mga katunggali niya, yung nagbawal sa pag-asawa, na pumunta roon sa congregation ng Efeso, kung saan nandun si Timoteo, na kung saan ang sabi at ang pinagmamalaki, niligtas tayo ng Panginoon, ang ating mga ninuno, nagligtas sa ating mga kaninunuan sa pamamagitan ng paghati ng dagat, at ang mga tsinelas, at ang mga damit ng mga Israelita, for 40 years journey sa wilderness, hindi pinalitan. Kasi pagtuon mo sinina, may tubok, may ugat. Imagine mo mga ikson. Inyong magiging pantasya po ang kwento kung hindi po natin aalamin ang espiritual na napapaloob na kahulugan roon sa bawat salaysay na ginawang istorya sa kwento ng kasaysayan ng mga Israelita. Ganito na lang. I-prove ninyo po, mga kapatid, saan sa Israel ngayon today umaagos ang pulot at gatas.
kung mayroon kayong lugar na matukoy, kasi sinabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa lupang may milk and honey. Dumadaloy roon ang milk and honey. Gawin nating literal at patunayan niyo, ituro niyo raan sa Israel, dito umaagos ang pulot at gatas. Pildi ko mga igsoon. Yun lang ating pag-iisipan. Kung ma-prove ninyo na mayroon talagang lugar sa Israel kung saan dumaloy roon ang milk and honey, baka sabihin nyo, figurative yun bro. Ayan man naman pala eh. Wala talagang ganun na... Kaya sabi ni Apostol Pablo, iiwasan yung mga sinungaling na kwento. Totoo yun. Nabasa, niliteral ang kahulugan. Kaya naging sinungaling. Bakit naging pantasya ang kaganapan sa kwento? Kasi pag niliteral mo yung napikas ang dagat, nagpakita ang Diyos doon sa sampinit na umaapoy, magiging pantasya yan. Amin po ba? Amen. Mitago si Moises sa kanang tawagan na clip, dumaan ang Panginoon, magiging pantasya po. At biruin mo, ang Panginoon may kapangyarihan at mahal niya ang Israelita. Ba't niya pinapajourney ng 40 years? Alam naman niya na mamamatay yun sa wilderness. Lumalabas tuloy, in the end, sa dulo ng ating kwintada, naglalaro ang Diyos ninyo sa mga tao. Kung ganun po ang pangunawa, ang iyong ikakabit sa Diyos na may likha sa langit at lupa. May mali talaga. May mali dyan sa interpretation ninyo po. Kaya ang tinutukoy dito na may mga pantasya, ito pong nagbandira ba? Review, nagpapaalala sa mga naganap doon sa ating mga kaninuan na kung saan ang nakadikit na paliwanag, yung nakasulat ang binibida, hindi ibinigay ang tamang kahulugan. Pero mo ang Diyos nagpapatawad ng kasalanan, Brother Bong, pag sinusunugan siya ng baka. Sinusunugan siya ng baka sa pamamagitan ng seremonyas na isinasagawa ng mga paring Levita, at ang kasalanan ng taong nag-aalay ng baka, napapatawad. Weak ang iyong Diyos. Sabi ni President Duterte noon, your God is not my God. Yung God ninyo is stupid. Hindi po yung God of the universe, kundi yung pong pananampalatayang ikinabit ng tao sa kung ano ang Diyos. Yun po ang stupid. Amen. Sa iyang statement kadungog ko ato, ingon siya, kung meron daw Diyos na yung pinaniwalaan ng tao na ganun siya, bakit hindi niya iniligtas ang mga inusinting binibiktima ng mga kriminal? Na kung saan ang identity ng Diyos na kinikilala ng tao, siya ay nakadurungaw sa kanyang mga nilalang 24/7 at He is just. Mapagmahal ang Diyos. Amin po ba? Maawain, mahabagin. Asa man ang iyang kaluoy, sa dihang ang mga inosente nga tao, gipatay sa mga adik, ug sa mga taong mga abusado. Nga nagtanaw ramang kasya, nakaantos ba ang imong Ginoo nagtanaw sa kataong inosente nga gipatay sa kriminal na dautan? Amen? Amen. There's something wrong jud diha sa Dios nga inyong gisimba. Nga mingon mo nga ang Dios nagaslangit, nagtanaw 24 oras. Yang moingon pa gyud ang tanan kunong nahitabo, Brother Bong, kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios nga patyo ng mga inosente sa mga adik. Mali jud. Paruho na to jud na. Mo nagi something mo nang mingon mo nga ang Dios naghimo og plano sa atong kinabuhi, siya ang naghatag og plano dili. Siya ang nag-provide sa atong gusto. Naghatag siya og plano, yes, explain na to. Sumala sa atong gusto. Kay He is great provider. Kung unsay miabot nimo, kung unsay nidangat nimo, tungod kay mo nay sakto og sibo sa imong tinguha. Kaya ang prayer ni King David, purify my heart, O Lord. Puti adyo mo kasing-kasing kay kanang moabot nimo, mo nay tukma sa imong tinguha. Amen. Kaya ang Ginoo great provider man. Kung maghatag siya nimo og di maayo, mingon ikaw ni klarong Ginoo itagaan mo og di maayo, di na siya great provider. Kay imo man siyang gibasol ng buot-buot man siya hatag, ngawa man day ka nangayo. Amen ba? Amen. Nagay mali sa inyong pag-ila kung unsa ang Dios. Gusto lang na akong ipaibalo sa inyo. Nga, ayaw mo hunong pagtuon kung gusto mong musimba sa Ginoo. Ayaw mo paghunong og tuon diya sa inyong pagalingon. Kung unsay pag-exist sa Ginoo diya sa inyong kinabuhi. Ayaw mo hunong og tuon. Kung gusto gid mo musimba sa Ginoo, padayon nga anilisa ka diya sa imong kaugalingon kung unsa nagapanlihok ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ana rana mga igsoon, kay kung mingon lagi ta na ang Diyos na dias langit nagtanaw sa mga binuhat niya 24/7, kanira gyud ako pangutana, dis aman ang inyong Ginoo samtang gipatay sa mga kriminal ang mga inosente. Mao to pang matugpa sa atong presidente kaniadto. Ako na lay nihimo. Kay wa man ang Dios. Yan naaman ko nakaposisyon man ko isip mayor sa Davao City. Ako na lay nihimo pagpatay sa mga kriminal o paghatag sa hustisya. Nga naman, si Duterte ba gyud literally ang gahimo? Dili. Kundi ang Diyos nga naman nakasabot siya na ang pagkamatarong
nga nag-umido diya siyang kasing-kasing aron silutan ang kriminal, ihatag ang hustisya sa mga matarong, mao ang buhat sa gahom sa Dios nga naa sa tao. Laktod nga pagkasulti, ang Dios naa sa tao. Sa madaling salita, ang Dios nasa tao. Wala dyan sa alapa para bantayan ka. Binabantayan ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong anak. Yung ibig sabihin po niyan, karunungan na kung saan magagamit mo during sa sitwasyon na inyong kinaruruan kung paano ka tutugon para iligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan. Uy, Ginoo mo na ako para puniton ka kay baha. Gamita imong kahibalo o pinagis imong kahibalo, maluwas ka. Amen. Amen. Nara ba ito istorya sa Brother Bong? May baka lagi ko, no? May baka ba? Tapos, nanalangin siya, Diyos, na may likha ng langit at lupa, iligtas mo ako sa kapahamakan. Sa madaling salita, lumaki na yung tubig. Nagpadala ang government ng mga rescuer. Pinuntahan siya para iligtas. Dahil baha na eh. Ngayon, ayaw niya kasi gusto niya, iligtas siya ng Diyos. Dumating yung unang rescuer, pangalawang rescuer. Alam mo naman, mga Pilipino, maawain yan. Up. Hanggang sa pang-anim, hanggat namatay talaga siya sa bahak na lunod. Continue natin, storya lang to. Dumating sa punto ng judgment day yung nandun na sa harapan daw ni San Pedro. Kay Brother Bong, tinagalog version ko lang. Nung nagharap na sila, sabi niya, San Pedro, ba't hindi ako iniligtas ng Diyos? Sabi, nagpadala ang Diyos ng, ligtas ka ng Diyos, nagpadala siya ng rescuer. Nung dumating sa yung unang rescuer, ang Diyos nagpadala nun. Ang pangalawa, pangatlo, ang Diyos pa rin nagpadala. Pagkaway, klaro, nagsulti ha, mo na rin ang Diyos. Ana, may son, wisdom ba? Kaalam na, praktikal. Sama good may ngon, Brother Bong ba nga? Di ta muhukom, tao rata, Diyos ang muhukom. Lagi kiko no, pakit akong ebidensya, kanus ang Diyos may hukom. Minaog ikaw sayop, siya sakto. Bebe, ayaw paghukom, tao rata. Diyos ang muhukom. Huwag kang maghusga. Diyos ang manghusga. Tao ka lang. Ganito po yan mga kapatid. Pag sinabing Diyos, yan ay hustisyang kapamaraanan sa pagtanaw. Yan po ay hukom ng Diyos na isasagawa ng tao. Pag sinabing tao, yung pong ang makakapakinabang sa desisyon na gagawin mo, sarili mo lang, yan po ang tinutukoy doon. Lisod kinamangita, juga Ginoo mo, kung parehar nas muluwas. Mo na nga, yung kwento na nasalaysay dyan sa Torah, hindi po yan literal. Journey for 40 years, hindi po yan literal. Nahati ang dagat, hindi yan literal. Yung ialay ang mga tupa, mga kambing, baka para mapatawad ang kasalanan, intindihin mo yan. Dahil ang Diyos po noon sa panahon ni Moses, hanggang ngayon, hindi po nagbabago. Amen po ba? Amen. Dahil kung ipalagay mo, agree ka ng agree, God is the same, yesterday, today, and forever. Tapos, wala na yung handog. Oh! The same, yesterday, today, and forever. Tapos ngayon, wala nang handog. Nagbabago pala siya. Hindi nagbabago mga kapatid. Dahil ang inaalay na baka, tupa at kambing, mga espiritual na inaalay po ang pinatutungkulan na isinasagawa ng isang taong nag-aalay ng literal na baka. Bago inialay ang baka ng isang taong nag-aalay, espiritual na kahulugan ang kanyang inialay sa sarili niya, kung saan ang meaning ng baka, strength and sacrifice. Ang meaning ng tupa, katapangan sa paggawa ng mabuti. Ang meaning ng kambing, resilience, balance and resilience. Representasyon po yun sa espiritual na ugali na kanyang iaalay, ang kanyang inialay na kambing. At yung sinasabing sinunog, pinopurify po yun. Yan po ang ibig sabihin nun. Kaya kung imong iliteral, pag ililiteral mo, mahina ang Diyos sa panahon ni Moises. Sunugan lang baka, pasayloon na ka. Tapos hinaan ng imong Ginoo, medyo hina agad siya. Dili siya inana. Kung ipugos ko ninyo nga, literal to, pagka hina sa Ginoo sa panahon ni Moises, di ay, niya, pusog kayo ngayon, hey, it's the same, yesterday, today, and forever. Sunugan rin baka, wa, gyud na papas ang halad nga gisugo sa panahon ni Moises. Hangtod karon, kinahanglan ka maghalad og baka. Usa ka leader sa pamilya, ihalad ang baka. Ang espirituhanong na baka nga mo ang kusog og sakripisyo para imong itaguyod. Para itaguyod mo ang iyong pamilya. If leader ka sa bansa, leader ka sa purok, leader ka sa grupo, ialay mo ang strength at sacrifice para maitaguyod ang grupo. Kung nagkasala ka, ialay mo ang tupa para sa muling sitwasyon na iyong kung saan bumagsak ka, nakita kag pa ang pution niya, mabayasad ka, isugos pagbuhatog matarong, likay ting di madani. Amen ba? Naghalad ka gihapon sa espirituhanon nga baka. Naghalad ka gihapon, gisugo ta sa paghalad dini sa walay katapusan.
Inuutos ko ito na iaalay ito sa walang hanggan. Lain siya itong sa unang gisulat, Brother Bong. Kinitulumanon sa inyong mga kaliwatan hangtod sa tanan nga panahon. Hangtod sa tanang panahon, karong panahon ni dili. Panahon! Yang anong nawala man? Tungod kay ang pagsabot na sayo. Ingon pa si Bruhanon sa sulat ni Apostol Pablo na si Bruhanon 10 paingon sa kapitulo 12, unang seremonyas nga gihimo sa mga pari, sa mga katigulangan huyang ug nahimong paagi nga aron ang mga mamumuhat og dautan mahimong gawas nun sa pagbuhat og sala. Nanuman, na literal ang pagsabot sama sa inyong pagsabot. Mapasaylo ang sala kung maghalad og baka. Nahimo na inyong kagawasan sa mga dautan. Magbuhi ra day kog baka, magbuhi ra day kog kanding, mapasaylo na akong sala. Abi sa pagduhaon. Amen. Amen. Diyan sa kapanahonan karon day na naman si Jesus nga gihalad. Wala na kunong halad. Wala na hilaing halad kay nana si Jesus. Kay gihalad na dito sa Cross Calvario, maong wala na halad. Pero ang klaro nga gihalad, si Kristo. Gihalad na si Kristo sa kinabuhi ni Jesus, literally. Og sa paagi nga ang kaalam sa tao, mahalad nimo ang imong halad ug si Kristo ang magpatigayon. Kristo means wisdom, kaalam. Siya ang magpatigayon kay siya ang pare sa linya sa hanay ni Melchizedek. Siya magpatigayon ang imong kahibalo. Diha sa imong kaugalingon, maoy magpatigayon sa imong kaisog sa pagbuhat og matarong ug sa maong paagi imong gihalad ang karnero. Ang imong kahibalo mo imong personal savior. Maoy magpatigayon sa imong kaisog para mo survive sa kinabuhi. Maunay giingon nga si Kristo na ang mupatigayon sa walay katapusang halad. Siya na'y maghimo ng halad diha atubangan sa Dios. Kay ang iyang seremonyas nga halad walay katapusan ug balaan. Kahibalo na, function na sa kahibalo sa tao. Muragod sa salitang matrix mga igsoon. Kada salitang matrix ba? Kada si Neo, ang yung mga tao kung di ka kasabot, hambog kay ni sila dahil abit likayan ang bala. Kaya mukalit lag abot. Kanang abot dito ba? Abot na yun. Pero kung imong masabtan, function din na sa human brain. Mga parts din na da, kanang cortex, neo, di ba? Makasabot ka, function dahil ni inana ba? Ang saysay sa direktor, may tungod sa kinatibuk ang function sa human brain, gipaagi niya salita. Ingon ana sa kapanahonan ni Moises, gipaagi niya og sugilanon. Pero dili ang literal nga sugilanon nga imong nabasa maoy nahitabo. Kung dili ang mga meaning nga naa didto sa mga pulong diin gama ang sugilanon. Pero kung magtuon kag sama ani di magkakakwarta nya kapoy po. Pero kung pangwartay mo ha, paunday yung nang imo pagto. Kaya ako may zon, samtang nagtuon ko ani, kapoy, kunya di ka kwarta. Ya, kung mangwarta ka, ayaw lang ani kay sigurado di ka kwarta kay di ganahan mga tao ani. Ganahan sila nga ampo lang ni dia pastor. Ikali bahala mo hatag limi ka pulo mo suporta lami nimo. Kami bahala nimo iluhod lami dia. Iampo me. Ako gunang ipalya. Tinuod man makahimo man tag pagampo kay mo sa kataong pagampo sa kataong matarang ako magkahimuan. Pero pasabton ta mo nga nasa iyo po ana nga. Kaya importante yung kay si Pedroy yung magampo o kaya si pastor, si pare yung magampo sa iyo yung mga igsoon. Kay na literal na magod na imo ng pantasya ba. Hinaot nga nasabtan ninyo ni labi na gyud sa mga Bisaya no. Hinaot nga makasabot mo. Maabot ang panahon nga kadto mga putli o kasing-kasing nga molagad sa Ginoo. Muhamtong mo nga sama nako. Bisan ingnon ta lang nga gamay ka ita nga tingog pero maabot ang panahon. Muhamtong ang inyong pagpangita o makakaplag mo ani nga pagsabot. Dahil ta, versikulo 11 hangtod sa versikulo 15. Versikulo 10. Kay tungod ni ini nga kita naghago og nang limbasog tungod kay di ba himutang nato ang atong paglaom sa usa ka buhing Dios nga mangluluwas sa tanang matang sa mga tao ilabi na sa mga matinumanon magpadayon sa paghatag ni ining mga subuha ug sa pagtudlo niini ayaw gayon tuguting may tao nga magtamay sa imong pagkabatanon sa kasukwahi himua ang imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mga matinumanon sa sinultihan sa panggawi sa gugma sa pagtuo sa pagputli samtang ako nagsingabot magpugihon diha sa publikong pagbasa sa pagpanambag sa pagpanudlo ayaw pasagdi ang gasa nga anaa kanimo nga gihatag kanimo pinaagi sa pagpanagna
ug sa dihang ang lawas sa mga ansyano nagtandong sa ilang mga kamot diha kanimo. Palandunga kining mga butanga, hatagi kining bug-os nga pagtagad aron ang imong pag-uswag magdayag sa tanan nga mga tao. Amen. Okay, so ang sabi ni Apostol Pablo, huwag mong hayaan na may mangutya dahil ikaw ay bata pa. Dahil si Timoteo dito ay siguro binata. Ano pa ba? Ulitaw pa ba? Batanon pa kung sa Bisaya. Then, kay bawbaya ka, basta mga batanon, unya, na mga hamtong na, ang tubag magina sa mga batan, mga tigo, mga edad-edara na ba, mingon nga, dong, naunabaya dong nga, una pa kusduyan ni mo. Gi-encourage ni Apostol Pablo si Timoteo na kung dili man siya na malikayan, kay mao man jud pud na ang kuan, kanang kamatuuran. Daghan man gyud kasinatian ang idarana. Pero naingon si Apostol Pablo, ayaw ka diskurahi. Huwag mong hayaan na may mangutya sa iyong pagkabata pa na nagtuturo ka. Sikapin na mangaral sa publiko, sa maraming tao, sa kasulatan. Yun yung encourage ni Apostol Pablo kasi pwede na ang na-sense ni Apostol Pablo sa sitwasyon ni Timoteo ay napanghinaan siya ng loob. Dahil siguro may nag-overpower sa kanya doon sa kongregasyon ng Efeso. Possible, yung mga katunggali ni Apostol Pablo na pumunta roon, mga may edad na siguro. At sabihin siguro sa mga doon sa mga membro roon, sino pa paniniwalaan niyo? Matagal na kami sa pananampalataya. Pinag-aralan namin ito ng mahabang panahon sa Bible School, sa seminaryo. Tapos, makinig kayo dyan. Ngayon lang yan nagbasa ng Torah, ilang taon pa lang, ilang buwan pa lang yan nag-aral ng Torah. Kaya in-encourage ni Apostol Paul. Kaya bisan pag dugay na kayo kasbangan, agukoy gapong ka, huwag kayo mahimo. Ang punto lang na ako, may igsoon ba kayo sa'yo, may igo mo sa daan no, kay ininyo ubos ng igsoon, bata pa man punta. Pero, di pud ko mutugot, nga, di man ko kapugong, kung naimingon brother po nga, ay sus, kidakan, siguradong ka na, kabata pa na, niya mutuo mo na. Layo pa nas tinuod, ana. Di ko na mapugngan, pero di ko mutugot, nga ni sa kong kaugalingon, mo rin makapadiskurahin ako, kay kibaw mo ko. Nga, kung magpabilin ka des bangag sa agukoy yung ihapong ka. Muna, gi-challenge na ako, nagtong mga kuhat, i-upgrade ba ang iyong pagsabot? I-upgrade ang atong interpretation. Kaya ron dili mo murag gimino, diha tunga-tunga sa lasang. Nagsige tuod mo panghagbas, pero wa mo kahibawag, asa mo po agi pa uli. Gimino tawag anas Bisaya, sa mga taga-Cebu, gimino. Balihon yung sinina, samot. Samot mo kamino. Muna nga mga igsoon, gi-challenge ni Apostol Pablo si Timoteo para maka-survive si Apostol Timoteo na maging confident pa rin siya sa kanyang tungkulin bilang pinuno o bilang itinalaga na leader sa congregation ng Efeso kung saan mayroong maraming manggugulo roon, nanggugulo. So, nawa naintindihan ito at nakakatulong po ito mga kapatid sa ating analisasyon at announcement po sa lahat. Ulitin ko po, ngayon po ay new moon, nagsimula po ang new moon. Ngayon po nag-start ang new moon, pero yung first day of the year, tomorrow po, dahil bukas po, ang unang araw ng taon. Pero kung sabihin nyo po, New Year ngayon, dahil panahon ang tinutukoy, wala pong mali roon. Gusto ko lang pong linawin. Di po mali na magsasabi po kayo, Happy New Year. Pero yung first day of the year is bukas pa po, dahil bukas ang unang araw sa taon. Ano ba? Pero yung panahon nagsisimula na po ngayon kung buwan ang pagbabasihan dahil buwan naman ang sinusundan para maging guide sa pagbibilang ng panahon. Karagdagang announcement, peace up natin mga kapatid. Ngayong Saturday, April 12, sa mga kapatiran natin na makapanood po nito, malapit na po yung ating PISAC celebration at ang seremonyas po mangyayari dito sa Davao del Norte, sa Daguhoy, dito sa pamamahay ni J. Villahermosa, ating kapatid. At sa Cebu, sa pangunguna ng ating mga elders roon, sina Brother Alban, Brother Idoy, sa Barangay Sibago, Sitio Candies, andun po. At ipopost na po natin yung schedule. At sa mga gustong mag-attend, mag-visit po sa ating celebration o sa ating ceremony, pwede nyo pong i-contact ang mga elder o ako, mag-PM po kayo dito sa aking Facebook account para masagot po ang iyong mga katanungan tungkol sa selebrasyon nating isasagawa, ang PISAC. So magandang hapon, happy Sabbath, happy New Moon, Happy New Year sa ating lahat. Shalom Aleichem.
Alikim, Shalom.